Okay, hi guys. Welcome to the part 5 of the trading system ng bayan. So, nandito na tayo sa part na didiscuss natin kung paano mag-scale in at scale down ng positions. Okay. So, na-discuss natin previously, no? Um, yung setups natin, basically, para siyang may cycle. No? Mag-start ka sa oversold, tapos magte-trend shift siya, and then either mini retrace or classic retrace, or high breakout ang pwede mong i-trade. Now, na-discuss din natin previously kung paano mag-deploy. No? So, meron tayong model 1 ng pagde-deploy or method 1 wherein gumagamit tayo ng VAR para malimit yung um, estimated loss natin for each position. Tapos, ang pinagkaiba ng model 1 sa model 2, no? Dito sa model 1, magkakaiba yung magiging deployment mo. Depende sa calculation mo ng deployment. Kasi nga magkakaiba yung hinahabol mo yung VAR depende sa amounts ng cut entry sa ka-target. Okay. Dito kasi sa deployment 2, naka-standardize yung deployment mo, nakakaano ka in tranches. Equal yung tranches mo on a per stance. Okay. Now, kapag meron tayong model dito ng scaling up at saka scaling down. Okay. So basically, meron kang hinihimay natin yung ano natin, no? Yung pag-position natin dun sa isang stock into 3 tranches. Okay? So tatlong beses kang pwedeng bumili or pumasok dun sa isang stock na yon. So for example, no nag-start ka sa trend shift na and then gumawa siya ng mini retrace tapos nag-high breakout. So may buy ka na tranche 1, buy ka na tranche 2, saka buy ka na tranche 3. No, up to 3 buying lang. Now kapag ka ang in-employ mo na deployment is yung method 1 which is VAR based. Ganun lang din. No, kung magkano yung nabili mo dito, for each tranche, magkakaibang yan, amounts. Tapos pagka meron kang partial selling, no, kung ano yung last na binili mo, yun lang din ang kakat mo ay i-trim mo dun sa position mo, no? Okay. So ganito siya, buy 1, buy 2, buy 3, meron kang sell, sell mo lang yung last na position, tapos may buyback ka, sell, tapos sell everything pag nag-close siya below MA20. Okay? So another one, buy ka ulit. Pwedeng classic retrace naman plus high breakout saka mini retrace yung tranching mo, no? Or mini retrace, high breakout, and mini retrace. Basta ang pagka may break ng adjusted trail stop mo na swing low or low of a breakout candle, magpa-partial sell ka. Okay. So, ganung style. So, for example, dito, no? Buy one mo, tranche 1 is classic. Tapos, may another one cut sa high breakout and then mini. Tapos dito, mag-sell mo lang yung dati mong binili sa third na tranche. Tapos buyback. And then, sell na tranche 3, buyback. So, pwede ka pang bumili actually dito kung full ka na, yung pang tranche 4. Pero hindi na natin inaano yon sinasuggest. Makikita natin, ma-discuss natin mamaya. Tapos, buyback ka ulit, sell tranche 3, tapos since break na siya below MA20, sell all ka na. Ganon. So, kumbaga, nai-spread mo yung risk mo on a per tranche dito. No? So, paano yung betting natin? Okay. So, dito sa betting, ang ang magagamit mo dito yung model 2 na deployment. No? For example, malit lang yung
capital mo. So ito mag-scale in and out ka ng between stocks, tapos dun sa position mo on the per stock. So, ganito yung paano siya mag-work. Halimbawa, yung market is aggressive, okay? So, kapag merong isang stock diyan na meron ng buy signal, tranche 1, magde-deploy ka ng tranche 1, hindi ka naman sure kung talagang magtutuloy-tuloy 'yan, 'di ba? So, 'wag ka munang ah, all in, 'no, puwedeng tranche 1 lang, okay? Kasi puwede mo siyang ma-all in na naman yung stock na yon kung magpapakita siya ng mas magandang motibo, okay? For example dito kasi 'di ba, kung maganda yung stock, talaga maganda yung move niya, bibigyan ka ng chance na magdagdag, 'no, ng stock na yon, 'no? So dito natin na kumbaga yung idea ng betting is paano mo pupuruhan yung stock na yon, 'no, kung dahil maganda yung move niya, okey. Kasi sa initial buy mo hindi mo pa naman alam kung maganda talaga yan, eh, 'di ba? Parang alam mo relationship, so so may mga hints yan na mga susunod na would make you, eventually ligawan stage to MU ganyan, up to the marrying stage, all in. So, ang first mo diyan is tranche 1 halimbawa ito number of stocks 'no, tapos merong isang stock na naman 'no, merong, ah, isang stock, so bibili mo ulit yung isang stock na yon. So, naka 66% ka na sa portfolio, meron ka pang isa. Kapagka may third stock na nagpakita ng ng buy, bilhin mo din yon 'no. At least nakaano ka, nakataya ka dun sa tatlong stocks. Ngayon, let's say itong si first stock may additional siyang additional siyang buy signal, check mo sinong mas mahina dun sa yun ang ibebenta mo tapos i-a-add mo yan dun sa stock na hawak mo currently na magandang galaw, okey. Ngayon kapagka nagkaroon ulit siya ng third na bebenta mo ulit yung second stock, ilalagay mo siya sa stock na meron ka. So, dito magfu-full allocation ka na dun sa stock nandun na siya. So, ito yung way na hindi ka mag-o-all in agad-agad, hintayin mong magpakita siya ng motibo na maganda talaga yung galaw niya, okey. So, same 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 lang kapagka moderate yung market 'no, at least mas may tig-ta-20 ka dito na, um, deployment 'no. So, meron kang at least 5 chances na may isa diyan magiging winning na horse, okey? So, gano'n ulit 'no, kung may additional tranche ka or additional signal, ililipat mo lang yung pinakamahina na hawak mo, ililipat mo 'no? Or maganda kung wala pang ibang signal, ito lahat nagbigay sa'yo, so up to 20 ka, 20, up to 3 tranches. So, meron ka ng ganyan, tapos may isang stock ulit, 20, tapos 20%, 'yan, 20%. So, ilan pa, dito ka na lang pala ano, so 60/40 naka-100 ka na na allocation sa dalawang stock. Gano'n ulit 'no, kapag conservative yung market, so usually prone to 'yan, to failure kasi nga pangit yung ng market, conservative. At least tumataya ka ng mga may possibility na kahit 2 to 3 diyan ay, um, magiging, winning stock 'no. So, gano'n ulit, ililipat mo lang 'no, from the other stocks, ililipat mo lang dun sa may susunod na, buy, gano'n. 'Pag may naman, 'pag may sell signal, babawasan mo lang din siya. Ililipat mo lang dun sa stronger na stock. So, basically ganyan ang pag-bet, okey? So
Yun. So basically tapos na natin yung yung hanggang part 5. So simple lang naman yung concept niya, no? Ito lang yung template ng scaling up and scaling down kasi yung natin, setups natin para siyang cycle. Okay? So nandito na tayo sa last part, no? Ang last na i-discuss natin is yung trade routine. See you in the next one. So again, please follow us in our social media accounts. This has been Mr. B. Bye for now.